Nagre-repaint tayo, nagme-makeover tayo, nagbaback to zero tayo. Pininturahan mo kasi yung dating may pintura, hindi mo alam kung ano yung mga materials na ginamit nila dito. Ngayon may posibilidad na pwede matuklap, kaya naman mas masira pa yung pintura. So nagiging doble trabaho. Primer, masilya, liha, primer, masilya, liha. Gamit tayo dito ng Acritex primer. Pag mamasilya, gamit yung masonry putty. Then pwede mo na siyang primeran na flat latex. Welcome back sa ating panibagong vlog mga kamasta na eto magkakaroon na tayo ng episode para dun sa may pag-vlog natin na kung saan mag-share tayo ng knowledge, tips and tutorial mga kamasta ng diretso. Ito yung gagawin na natin para magkaroon ng idea yung mga followers natin, subscribers natin na laging nagtatanong paano nga ba yung proseso ng pagre-repaint no wall natin. So kung napapansin nyo to, ayan o. So bali, grenine na ko namin. Dati siyang may pintura. Gaya mo pa. Yan. Pansin nyo to. Okay? So, eto. Kailangan natin siya i-repaint. Kaya nga po, kailangan natin siya i-repaint para mas maging maganda at saka mas maayos yung wall natin. Ang isa pa ng reason natin dito mga kamasta ay syempre para naman mabago talaga. By the way, na i-makeover mo siya o kaya i-renovate mo. So ngayon mga kamasta, ano nga ba yung mga ginagawa namin proseso? Kung napapansin nyo, grenine namin to. Grenine natin yung wall para may proseso natin, masunod natin yung proseso natin. So ano nga ba yung mga ginagamit namin mga materials para mas maging maganda yung outcome at reason kung bakit natin ginagawa to. So meron kaming ginagamit dito. Ito. Yung plato, tapos nilalagyan natin ng number 36 na liha. Tapos meron din tayo dito, cup wheel. So ito mga kamasta, yung cup wheel na to, ito yung pinanggagasgas natin kung ito ay may mga bukol-bukol. So ipapakita natin in actual yung bukol na yan na sinasabi ko. So dito sa part na to, hindi mo na makikita eh. Dito sa part na to, ayan. Oops, sorry. Ayan o. Kita nyo yan, yung reflection niya. Ang daming bukol niya. Halos lahat po yan. Ayan. Okay? So, gamit yung mga ginamit na pintura dito mga kamasta, which is semi-gloss o kaya gloss. Lumalabas yung mga ganyan. Ang isa pa dyan, hindi maganda tingnan. So, sabihin na natin, ito ay ginawa lamang, DIY lamang. So, sa ngayon mga kamasta, share din natin sa pagdi-DIY, meron tayong mga sinusunod o kaya ginagawang proseso. Kaya po namin ginagamitan ng dalawang pang-sanding na to mga kamasta para mawala yung bukol at the same time, maalis na rin yung pintura. Kaya kung napapansin niyo to, may portion na hindi natatamaan ng cup wheel at saka yung grinder na kung saan number 36. May portion din na mas malalim o kaya mas malakas o kaya mas makikita mo na bato-bato na ho yan. Dito sa part na to, kino naman. So ibig sabihin na ito, may mga bukol tong part na to. So ngayon, pinapantay natin yung wall niya and then tsaka natin siya i-treat ng mga materials na po pwede natin gamitin dyan. Pagka naalis na lahat dyan mga kamasta, lahat ng mga pintura na nandyan, and then lumilitaw na rin yung mga crack na to. So actually may mga crack na to eh. So normal na lumalabas yan pagka ito ay na-plasteringan o kaya napalitadahan. So sa ngayon, ipapakita natin kung ano yung mga materials na ginagamit natin pagdating dun sa pagpipintura natin. So after mong mag-grind mga kamasta, after mong may-treat ng grinder, lahat na ho yan, pagka naalis mo na yung, kumbaga nag-back to zero tayo. Pinaka the best way kasi nito pag nagre-repaint tayo, nagme-makeover tayo, nagba-back to zero tayo. Kasi importante na naka-prepare na yung wall natin na mas maging maayos pa. Kasi nga, oras na pininturahan mo kasi yung dating may pintura, hindi mo alam kung ano yung mga materials na ginamit nila dito. Ngayon may posibilidad na pwede matuklap, kaya naman mas masira pa yung pintura. So nagiging doble trabaho. So yun yung iniiwasan ko na part. Pag sasubmit kasi natin ng quotation, which is dapat yan nakarelate ka din doon sa may mga gagawin mo. Gaya yan, makeover. So dapat alam mo na rin yung proseso na gagamitin mo. Kailangan mo rin pag-aralan kung ano yung kalagayan ng wall para hindi ka naman pumalugi, di ba? So dito sa part na to, ayan, lapit tayo. Para mas makita ninyo, ito yung materials na gustong gamitin ng ating kliyente. Ibig sabihin, may mga masusunod din na part na kung saan gusto ni client ng ganito, o kung Boysen man o kaya Davies man po, wala pong magiging problema dyan. Basta susundin natin kung ano po yung kagustuhan ng kliyente natin at ibabahagi din natin o kaya gagamitin natin kung ano yung pinaka-the best na materials o kaya naman kagamitan para dun sa may pagpipintura natin. So dito,
gagamit tayo dito ng Acritex primer. After natin mag-grind yan, syempre, lilinisan natin na maigi yan. Then, i-Acritex primer natin. Syempre, may halo siyang Acritex reducer. So, yung mixing na ito, 1/4 na ito, 1 galon ng Acritex primer. And then, after na yan, pagkatapos mo siyang ma-primeran, diretso ka na sa mamasilya gamit yung masonry putty. Haluan natin ng patching compound. Yung haluan nito, 1 galon nito mga kamasta, ay 1.5 na kilograms ng patching compound. Yun yung pinangahalo natin para hindi ganong malabnaw, hindi rin ganong malabo. And then after nun, syempre lilihain mo siya. Lihain mo na number 100, papantayin mo lahat yan, and then pwede mo na siyang primeran ng flat latex. So after nung flat latex na yan, pagka naayos na ho lahat yan, and then yung top coat natin o kaya naman semi-gloss o kaya gloss na ginagamit natin na pintura na kung saan may mga kulay na po yun. So choice nyo na lang po yun. Kung may mga retouch, paulit-ulit lang tayo doon. Primer, masilya, liha, primer, masilya, liha, na kung saan may mga spots na lang po yun. And then after nun, diretso na ho sa final coating o kaya top coat natin. So yun mga proseso na yun mga kamusta, mas mainam na sinusunod natin yon dahil kung hindi mo yun sinunod mga kamusta, kumbaga may mga part na mamimiss ka talaga o kaya mamimiss mo o kaya naman makakaligtaan. So the best pa rin mga kamusta na dapat meron tayo sinusunod na proseso. So i-comment mo lang dun sa may baba kung ano pa yung mga katanungan mo pagdating sa mga pag-re-repaint natin ng mga bahay para mas maging ayos natin o kaya mas makukuha natin yung tamang proseso at saka technique mga kamusta na. So yun lang. At comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo pag-usapan at kung ano pa yung gusto nyo malaman about dito sa ginawa natin video lang. Maraming salamat. Lagi pa tayo sa susunod na tips and tutorial. Bye!